Kung meron mang ibibigay ang Diyos sa yung mabait na babae, isa lang yon. Pag dinalawa mo, tiyak na tiyak, hindi sa Diyos yung isa. O baka naman parehong hindi sa Diyos yung dalawa. Let us test them according to the standards of the Bible. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw ay baguhan, welcome po, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa natin, meron tayong mga religious discussions na pinapanood, mga religious debates, and for this particular episode, atin po papanoorin ng isang episode na naman po ng Bible study ni Brother Eli Soriano mula po sa MCGI, Members Church of God International. At nakapagbigay na po tayo ng reaction sa dalawang past episodes. So, I believe tapos na tayo sa part 2, part 3, at ito po yung part 1. So medyo not in the right order kung kahit hinabol po natin ngayon ang part 1. So ilalagay ko naman din po sa description yung link po ng full playlist po from part 1, part 2 at saka part 3. And also at the end of this video, makikita nyo rin po yung playlist 1, 2, and 3 in the right order mga ka-U3. But anyways, ating mga returning subscribers, of course, ang aking pinakamamahal, maraming salamat po. We are more than 110,000 subscribers na po, kaya maraming salamat po sa panonood at pagsuporta. And sa aking konting background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let's watch this video for the first time. Let's go! Malalaman kung yung ating asawa bigay ng Diyos. Huwag po kayo magagalit. Sino po sa inyo may mga asawa na? Pwede po taas niyo ang kamay niyo. Sino po ang wala pang asawa? Sabagay, pakikinabangan naman ito ng may asawa at ng wala eh. Pero siyempre, ang main topic natin, kung paano nalalaman ng isang tao na ang asawa bigay ng Diyos. Ayun. Umpisahan na po natin. Magtanong tayo agad. Yung asawa ba, may possibility yung asawa bigay ng Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng asawa? Pakinggan nyo sa 19:14 ng Kawikaan. Ganito nakasulat. Anan ay minama, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayun. Di ko ba maganda yung talata, no? From God. Wealth, riches, are inheritance from the fathers. But a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya yung asawang mabait, galing sa Diyos. Nagbibigay po ba ang Diyos ng asawa o hindi? Nagbibigay. Kaya lang meron agad na nakalagay na adjective. Mabait na asawa. Adverb. Mabait na asawa. Pag ang asawa mabait, galing sa Panginoon. On the contrary, pag ang asawa walang hiya, sino may bigay? Siguro hindi mahirap. Dalawa lang namang klase eh. Yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. Yung hindi mabait na asawa, kanino galing? Pakinggan nyo. 8:47 ni Juan, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yung hindi sa Diyos? Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. That is a very plain and simple narration of facts. Sabi ni Kristo, meron taong sa Diyos, meron taong hindi sa Diyos. Nung diretsuhin niya ang paliwanag, kanino yung hindi sa Diyos, kayo'y sa inyong amang diablo. You are of your father, the devil. Kaya dalawa lang ho ang klase ng tao sa mundo eh. Isang sa Diyos at isang sa demonyo. Ngayon, meron hong asawa na Diyos ang may bigay. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa, a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa, matalinong asawa, asawang maisip, galing sa Panginoon.
Okay, before that, so pasensya na po sa mga newcomers po natin, pinopost ko po talaga yung mga videos. I have really a concern about this. Kasi sinabi ni Brother Eli dito, na kung hindi daw mula sa Diyos, ang dalawa daw uri ng tao, ano po? Isang nanggaling sa Diyos, isang nanggaling sa Diablo. Is this just in the context of marriage or in the context of giving a spouse, no, to another person? Kasi kung in general statement natin ito, marami tayong mga implications na pwede makuha kung ganito po, ano? Kasi this kind of thinking would fall into what we call as the false dichotomy, or yun nga, yung the logical fallacy of bifurcation, na kung saan lahat ng bagay nagiging black and white na agad. Ito yung pagtingin sa mga bagay-bagay bilang black at saka white lamang. Although in reality, it could be some kind of spectrum, or pwede na mayroong gray area, ano, yung nasa gitna. Kunwari, you know, in applying this kind of thinking, ang kabutihan ba ng isang tao, let's say, hindi from a particular religion, ito ba ay makonsider na from devil agad dahil hindi ito mula quote-unquote sa Diyos or sa definition ng God in a particular sect or group? Ang kabutihan ng isang tao ay makonsider ba na hindi kabutihan dahil hindi ito napapabilang sa particular na grupo ng sa Diyos? So, in a lot of circumstances, okay yung pag-iisip na dalawa lang, ano, na black and white. Although in my perspective, marami ding nangyayari in between na hindi natin totally makakonsider na totally left lang yan and totally right. So, ito yung parte ng pagiging legalistic na perspective na sinasabi dito ni Brother Eli. Doon. Ayun. Yun ho bang mabait na asawa galing sa Diyos? Yun ho ba'y nakikita ng tao sa kanyang sariling kaparaanan? Pwede bang ikaw ang makakita nung asawang mabait para sa'yo? Pakinggan nyo sa unang Korinto 7, mayroong ganitong pangungusap. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Alam nyo, yung asawa, hindi hinahanap yan eh. Huwag kang humanap ng asawa. Hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya. Nasulugan sila eh. Dun sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi ba, no? Doon siya nakapag-asawa. Alam niya yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka eh. Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, hindi mo kailangang ikaw ang mag-exert ng effort. It is God's way, kagaya ng nangyari kay Adan. Gaya ng tinanin niyo si Adan. I have a question about this. So, would we consider na yung pag-exert ng effort ng lalaki in quote-unquote chasing, courting someone, would that be considered as paghahanap? Ano yung manifestation na ang Diyos mismo ang nagbigay para masabi natin na hindi ikaw yung naghanap? So, gusto kong ma-expound pa yan ni Brother Eli mamaya. Dahil at least sa basic understanding ko, bilang lalaki, it's part of the development of the human species na ang mga lalaki ay talagang nagiging chaser, no? Naghahanap ng kanilang mga makapapangasawa. It's part of their hunter mentality. Pero for women, they may also do the same in a way by making themselves more attractive. Hindi lamang yan panglabas, but syempre pangloob din, So when they show their beautiful side, so the men may consider them. Parang ganun yung psychology niyan, di ba po? Generally, the woman is there, and then generally, the man also would follow suit. And the man will court the woman in general. Si Adan ba nang hingi ng asawa sa Diyos? Hindi naman eh. Alam niyo ba kung ba't nagkaasawa si Adan? Pakinggan niyo sa Genesis 2, versikulo 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang, at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon.
At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ay yaon ang naging pangalan yaon. Ikaw naman nagpaligoy-ligoy pa, inantok na si Adan, doon na agad. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. Oh. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayun. Si Adan ho, hindi man nanghingi ng asawa sa Diyos eh. Ang ginawa lang ng Diyos, nakita niya, hindi kaya mabuting nag-iisa si Adan. Igagawa ko siya, ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Helper. Tapos, ginawa ng Diyos, pinatulog ng di kawasang himbing. Extra yung pagkakahimbing ni Adan na yun. Di kawas. Para gagawin kasi ng Diyos, magsasargery siya. O operahan niya si Adan. Kukuha siya ng isang tadyang. Pag ginawa mo ng gising yon, pag hindi nagsisipa si Adan sa sakit pinatulog. Di ba yun ang prinsipyo ng surgery ngayon? Karaniwan lang, ino-operahan, pinapatulog by anesthesia. Anesthesia. Hindi anesthesia tawag. Merong sedation. Sedation siguro. Pampamanhid yun eh. Merong pampatulog. Sedation. Hindi ko lang alam ang tawag. Ano naman po yun? Yung hypnosis, ano naman yung hindi naman scientific yun eh. Spiritual ano yun eh. Kaya, hindi ano po, ang tao, pinatulog ng Diyos ngayon si Adan. Nung tulog na ng di kawasang himbing, kinuha yung tadyang ginawang babae at ibinigay sa kanya. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Alam nyo, kayo may naalala ko. Tinan mo nung patulugin si Adan, ginising pa ba? Sabi, nung patulugin daw ng Diyos si Adan, hindi na raw ginising. Kaya lahat daw ng tao ngayon tulog. Bakit? Nung magsalita si Adan, nung ibigay ng Diyos, nagsalita, tamang-tamang sinabi, ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siyempre, nung alisin yung tadyang, may kasamang laman yun eh. Hindi gaya ng pag-aalis ng tadyang ng baboy doon sa matadero na kung alisin walang kalaman-lamang itinitira yun inalis ng Diyos, ginawa yung tadyang niya na isang babae. At sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil sa lalaki siya kinuha. Ayun. Alam ni Adan o hindi? Alam he's aware. Sasabihin mo hindi na ginising. Yung pagpapatulog ng Diyos kay Adan, yun ay pagpapatulog for Adam to be saved from feeling the pain of surgery. Para makuha ng walang maaaring sabihin na iba, ba't naman kakinailangan pandungkunin sa tadyang? Ba't di na lang gumawa uli ang Diyos na mula sa alabok? Dahil si Adan galing sa alabok Ginawa ng Diyos. Dapat para mate, sabi doon mate, yung kabagay. Dapat sa kanya rin manggaling para pareho sila ng edad, pareho. Hindi nyo ba naisip? Pareho ng edad si Eva at si Adan. Although, si Eva ay late comer, pero the very essence that was made Eve, galing kay Adan. Kaya magkaedad na magkaedad yun Walang masyadong malaking agwat, magkaedad na magkaedad yun. Kaya tamang-tama sila sa couple Ayon. Ginawa ng Diyos si Eva, hindi naman naghanap si Adan, hindi naman niya hiningi. Nakita ng Diyos, kailangan niya asawa, binigyan siya. Ayon. Gayon din naman yung sinasabi sa Biblia. Isang mabait na asawa, galing sa Panginoon yun. Ngayon, ang tanong ay puntahan natin, paano mo maalala kung yung asawa mo galing sa Diyos? Di ba yun ang suggestion mo, kapatid, Ba't andyan ba misis mo? Wala? Sige. Pag-aralan mo kung itong misis mo galing sa Diyos at ganito, huwag kayong magagalit. Kung sakaling hindi, ano gagawin niyo? Baka mamaya ako pasisihin niyo pagka nakita niyo hindi galing sa Diyos yung misis niyo, yung mga asawa ninyo.
Wag nyo agad hahatulan, no? Meron akong makikita tayo sa Bibliang paraan para yung hindi galing sa Diyos ay ating kumpunihin at maging sa Diyos. Payag kayo? Umpisahan natin. Pwede naman tayo magkumpuni. Totoo ba o hindi, nakukumpuni natin ang ating sarili? Do you believe on that? By the power of God that was imparted to man, we were given our inner faculties. Ang sinasabi ko, meron tayong mga katangi ang panloob na nakakapagkumpuni. Pag nasugatan tayo, it heals. And it depends on our bodily metabolism, on our immune system. Meron tayong immune system na nagdidikta kung dapat nating labanan ng isang foreign body o hindi na pumasok sa ating katawan. Yung immune system na yon ang nangangalaga para yung sugat natin wag ma-infeksyon ng todo-todo. Kukulaniin ka, yung kulani, akala nyo iba masama? Hindi. Yung kulani, tandaan nyo, mula sa sugat papunta sa puso, nasa pagitan ng sugat at ng puso ang kulani. Pag-aralan nyo. Ang kulani, nasa pagitan ng sugat at ng puso. Bakit? Para yung infeksyon wag makapunta agad sa puso. Ang panglaban yung kulani. Meron hong katangian ng ating pagkatao para pangalagaan ang ating sarili. Repair ourselves. Na i-repair ng ating katawan ang kanyang sarili. Yung kuko na naalis, napapalitan niya yon. Yung kukong napukpok ng martilyo, ang tawag doon ay patay na kuko, kahit hindi mo ilibing, maaalis yun, unti-unti. At yun ho'y mapapalitan ng panibagong kuko. Kaya, kung nataon sa aking ibibigay na sagot na mula sa Biblia, lalabas na yung asawa nyo ay hindi galing sa Diyos, isubmit nyo for repair. At para maging maayos ang inyong pagsasama. And I will teach you how to repair your wives. Your wife. Ngayon, umpisahan lang. Okay, before that, kinulak lang ni Brother Eli kasi nasabi niya, your wives, baka ma-misunderstand ng iba na okay lang na maraming asawa. So, no. Natin. Paano makikilala yung babae, yung mabait na asawa, yung galing sa Diyos? Puntahan muna nga natin yung hindi galing sa Diyos, kapatid na Willie. Tingnan yung babaeng hindi galing sa Diyos. Sa isang talata ng Kawikaan, ganito, ang parating tulo. Ang laging tulo sa araw na maulan, at ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Ayan. Yung bubong nyo butas, di umuulan. Tulo ng tulo yon. Yung parating tulo sa araw na maulan, at yung babaeng palatalo, pareho lang sila, magkahalintulad. Kayo ba pagka may mga butas ang bahay nyo, tulo ng tulo, naiinis kayo o hindi? Kakainis eh. Minsan natutulog ka, tapatan mo ng tabo. Lalo lalakas, tok. Minsan napagtuunan ko ng pansin, hindi ako talaga nakatulog magdamag. Yung tulo ng tulong ganon. Tulo ng tulo. Yung gripo ko kasi sa banyo, malapit yung aking higaan doon sa may banyo. Yung gripo, nasira siguro yung sapatilya, tulo ng tulo. Sinahuran ko, lalo lumakas, talaga yung magdamag ko na, hindi ako nakatulog. Minsan naman, napagtuunan ko yung relo. Ting, matagal. Hindi ako nakatulog. Hanggang alas 4, hindi ako nakatulog hanggang umalis na ako doon sa aking hinihiga para makatulog ako. Yung parating tulo, pag maulan ng panahon, at saka yung babaeng madaldal, magkapareho raw yun, sabi ng Biblia. Yung palatalo. Kasi yung karaniwan sa babae, wag naman kayo magagalit. Karaniwan ho sa babae, ano yung maano siya pakinggan nyo. Ang hangal na babae ay madaldal. Yun ho bang asawa nyo madaldal? Sa Biblia po, yung hangal na babae, madaldal. Foolish, hangal. Hangal. Daldal. Pagkagising ho ng umaga, dadaldal na yon. Hanggang hating gabi, dadaldalan ka. Kaya kahit hindi ka marunong manampal, makakasampal ka eh. Walang tigil yun, daldal, nakatakot-takot. Dadaldalan ka, dadaldalan yung anak, dadaldalan yung apo, daldal na walang tigil. Kaya, alam nyo, sabi ng Diyos, nung ma-analyze,
ma-analyze ni Solomon pagka ang asawa mo pala madaldal? Alam mo, mas mabuti pa, pakinggan niyo. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan. Hindi kayo, yung bahay niyo may bubong, ano? Saan ba kayo tumitira? Natural, hindi ka tumitira sa bubong, ano? Siyempre, doon ka sa sala, sa komedor, sa kwarto. Doon ka tumitira, hindi doon sa sulok ng bubong. Pero mas mabuti pa ikang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa Palatalong babae sa maluwang na bahay. kita nyo. Maluwang yung bahay mo. Eh, yung asawa mo yung madaldal palatalo. Kahit pumunta ka, luwang-luwang eh. Ang komedor mo halimbawa, nandun sa kabilang sulok, eh, andito ka. Eh, andun yung asawa mo. Maririnig mo pa rin, madaldal talaga eh. Susundan ka pa nun. Kaya, hindi lang doon. Pagka talaga hindi ka na makatiis, saan ang reseta ng Diyos, ang kapupunta? Pakinggan nyo. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Mas mabuti pang tumahan. Just a comment on the phrasing no, na ginamit ni Brother Eli kanina in referring to the dining room, yun yung komedor. I really like these kinds of words kasi makikita natin yung Spanish na influence no, sa wikang Tagalog po. And it's something that I have noticed with Brother Eli. At sa paggamit din ng ang dating Biblia, na kung saan mas malalim yung mga words minsan no, ng mga Tagalog. And I really like it. Dahil transition kasi to sa ating evolution of Filipino language. Nakikita ko na nandun siya sa tail end ng transition ng Spanish words dahil nga he was born in a particular generation. And yung kanyang mga magulang definitely are way older. So yung influence ng language sa kanya when he was growing up, nadala niya sa kanyang style of preaching, which was an influence of Spanish sa ating mga Filipino text noong panahon. Sa ilang nalupain. Sa bagay, sa Pilipinas yata wala nang ilang ngayon no? Alam nyo ba yung ilang? Yung wilderness. Ha? Yung mga kagubatan. Yung walang tao. Mas mabuti pang tumira ron kaysa sa makisama sa isang palatalo at magagaliting babae. Yung babae laking galit. At yung babaeng palatalo, madaldal masyado. Talagang walang katigil-tigil, parang kampanang hindi nagpapahinga yun, kala nyo. Buti pa naman yung kampana, pag may okasyon lang, saka kumakalembang, yun, walang pinipiling okasyon yun. Kahit sino pa kaharap, kahit kaharap mo pa yung mga kumpare mo, papahiyain ka. Hoy, kulas, talagang batugang ka, no? Hindi ka magsaing. Ano ginagawa mo dyan? Yung bang mga nang aandir na madaldal pa. Talagang pagkagano ng asawa nyo, sawimpalad kayo. Ayon sa Biblia, hindi ko... Hoy, wag niyo akong kakagalitan, mga babae, kung sakaling ganun kayo. Hindi ko kasalanan yun. Yun, nababasa ko sa... Baka naman mag-alapastor kayo ng born again. Pag tinatamaan galit sa akin, binabasa ko lang naman sa Biblia. Wag kayong galit. Mag-repair tayo. Anyway, sinabi ko naman sa inyo, marirepair naman yan. O, hindi mo ma-repair, bumili ka ng plaster. Mamaya ako nasasabihin ko ano gagawin nyo sa plaster. Babasahin natin sa Biblia. Hindi, masama pala yung pag ang babae madaldal, palatalo, magagalitin. Yan ho ang mga katangian ng mga babaeng hindi sa Diyos. Ano ngayon ang aral ng Diyos sa mga babae? Para wag naman silang maging hindi sa Diyos. Ha? Anong gusto ng Diyos? Pakinggan nyo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Anong sabi ng Diyos sa babae? Ang babae mag-aral tumahimik. Bakit pinatatahimik ng Diyos ang babae mag-aral? Kasi, kaya pinag-aaral tumahimik, maingay talaga. Di ba? Madaldal eh. Lalo na yung mga babaeng daldal ng daldal umaga't hapon. Minsan maghihile-hilera pa yan dun sa hagdan. Oh, meron nakasubong. Mara. Oh, nabaltaan mo na ba? Ayun, si Paring Gustin, nakita raw kahapon doon sa Abinida, may kasamang babae. Ha? Ano? Baka hindi mo kaya patunayan yan. Ay, hindi naman ako nakakita. Huwag kang magagalit sa akin. Sabunutan na yun mamaya. Oh. Meron naman babae, parang yung reporter ng parang reporter ng Tonight. Talaga yung bombaryo, nililibot yun. Sinasagap lahat ng mga sariwang katarantaduhan doon.
Hatid dumapit, ano? Yung basa. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Tanyo, masama talaga yung madaldal eh. Pati magkakaibigang matalik, kayang paghiwalay ng madaldal na babae. Talagang hatid dumapit ang tawag doon. Alam nyo, kahulugan nun sa ating salita, chismosa. Hahatid, dadapit. May hahatid siyang balita, may susunduin siya, dadalhin niya naman doon. Susundo naman siya ron, dadalhin niya ron. Susundo siya ron, dadalhin niya rito. Naku, magulo. Pag aaway-awayin kayo ng babaeng hatid dumapit. Kaya ang sabi sa babae, mag-aral ang wikang tumahimik. Ngayon, saka ho natin itutuloy ang pagre-repair. Alamin muna natin, kung sakaling hindi sasama rito sa sasabihin ng Biblia, ang inyong asawa, no? Kung hindi siya papasa, maghanda kayong magpa-repair. Kayo man, sa sarili nyo, mga babae, kung hindi kayo papasa rito, magbago tayo. Hindi naman mahirap magbago eh. Nasa pananampalataya ho ng tao sa Diyos yun. Alam nyo, ang Diyos nababago niya. If you will submit yourself to God, He is powerful enough to change you. Mapapalitan niya ang pagkatao mo. Alamin natin sa Biblia, yung babae kung galing sa Diyos, anong qualities niya? Sabi, ang mabait na asawa galing sa Panginoon eh. Ano ba qualities ng mabait na asawang galing sa Panginoon? 31, pakinggan niyo. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Isa lang ha. Sa Biblia, ang ipinakikilala sa'yo, isa lang. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Ilan ho? Para sa'yo, isa lang. Kung meron mang ibibigay ang Diyos sa yung mabait na babae, isa lang yon. Pag dinalawa mo, tiyak na tiyak, hindi sa Diyos yung isa. O baka naman parehong hindi sa Diyos yung dalawa. Let us test them according to the standards of the Bible. Ang mabait na babae, sino makakasumpong? Anong kanyang katangian? Tuloy. Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Tanyo, ang value, ang halaga ng mabait na babae, mas mahalaga yun sa mahahalagang hiyas, kaysa sa ruby, kaysa sa brilyante, kaysa sa diamante. Mas mahalaga yung mabait na asawa, yung mabait na babae, kaysa sa mga batong mahalaga. Higit na makapupo kaysa mga ruby ang kanyang halaga. Much more valuable. I totally agree. Ay nako, napakaganda ng buhay ng isang lalaki kapag ang kanyang asawa ay definitely mula sa Diyos. Kapag ang kanyang asawa ay mabait, no? So, sinasabi nga dito na hindi madaldal. Interestingly, nagustuhan ko yung phrase na sinabi ni Brother Eli na itetest natin ang ating mga relationships. Ang babae, ang iyong bana po, it's a Visayan term. No? Kapag sinabi mong bana, ang ibig sabihin yan, asawang lalaki. So here, sinasabi ni Brother Eli, test according to the standards of the Bible. That's a very nice phrase. So kung ang isang particular na tao na naghahanap ng katuwang sa buhay ay litong-lito, hindi alam kung paano malalaman yung standard, eto na, meron nang sinet out ang Bible para sa atin. And katulad ng sinabi ko, napakaganda na na-mention ito ni Brother Eli. Lalong-lalo na sa napakalaking porsyento ng ating populasyon na single actually. Akala nyo, gaano kahalaga ang mabait na asawa? Akala nyo, ayon sa Biblia, pakinggan nyo, bago natin ituloyan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay Okay. at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Akala nyo ang halaga ng babae sa lalaki? Ang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sipin nyo, habag ng Diyos sa lalaki yung babae. Sige, ikaw na lalaki, marunong ka bang magsulsi? Maaaring marunong ka, pero sulsing parang sulsi ng woodpecker. Di ba? Yung pundilyo mong may butas, sino magsusulsi? Sino? Di ba? Sino mamamalansya ng pantalon? Ikaw? Mahirap mamalansya. Namalansya ako 3 piston Hindi ko maituwid
Maglaba ka. Ba't di ko malam? Ba't pag babae naglalaba, maputi? Ano? Eh, yung laba namin, hindi masyado maputi. Kahit ibabad pa namin sa... Ayun. Tingnan nyo, ha? Napakaraming ginagawa ng babae, hindi kaya ng lalaki. Di ba? Kaya, pag nakasumpong ka ng babae, mabait, nakasumpong ka ng lingap ng Diyos sa'yo. Biro mo, may tagasahin ka, may tagaluto ka. Oh. Eh kung ikaw lang mag-isa lalaki, meron akong kilala nung binata eh. Ang almusal, sardinas. Ang tanghalian, tuna. Okay, before we continue mga ka-youth, now I'm very curious about this because applying this quote-unquote, sa modern society natin, sa ating panahon ngayon, would you think that this could sound a bit outdated already? Dahil sasabihin nila, bakit ang babae lang ba ang dapat na magsaing? O ang babae lang ba ang may kakayanang magsaing? How about po mga ka-youth sa situation sa isang family where yung asawa nga na babae ang naging breadwinner ng family? Would this be allowed sa paniniwala po ng MCGI? Or it is discouraged na dapat lalaki talaga ang magiging breadwinner ng family? That is with the thinking na ang babae ang mas madiskarte, ang babae ang mas matalino, ang babae ang mas may alam sa business decisions. So I'm very curious about this mga ka-youth. Dahil kung papakinggan po natin initially, at least based on what we have learned so far, pwede natin i-infer na the helper is always the woman and then the man would be the breadwinner. So gusto kong malaman pa paano pa ito i-expound ni Brother Eli. Dahil para sa akin, those things that he mentioned are skills. These are learned over time. It may be true that in most situations, ang women would have these skills, but it doesn't always apply. Meron akong kilala na mga lalaki na napakahusay. In general, magaling magsulse, magaling magluto. Actually, marami akong kilala niyan na ang lalaki mas magaling magluto. Dahil sa aking initial na idea, ang significant difference between a man and a woman, of course, biologically as to strength, pero as to sympathy and emotion, doon mas nakakalamang ang babae. I can't fully subscribe to the idea that women have the advantage with skills. Dahil sa akin, it's all about training. Pero yung deeper qualities of a woman, sympathy, expressing emotion, care, yung paglingap ng mga babae, I would say that that's the bigger difference. Ang hapunan, pork and beans. Ba't ka ako? Hindi ka ako marunong magluto eh. Hindi ka kumain sa labas. Nagtitipid di ka ako eh. Yung sardinas, 5 piso lang, nakaraos ka na. Biro mo, puro lason yung kakainin mo, may preservatives yun eh. Nung magkaasawa siya, okay. May nagluluto. Kaya yung nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong yun ang lingap ng Panginoon. Napakaraming biyaya sa isang babae kung makakasama mo sa isang paraang matuwid. Maraming babae ngayon para kang nahulog sa impyerno. Pag hindi matututo ng aral ng Diyos ang babae, para kang nahulog sa lungaw na impyerno ng kapahamakan sa iyo. Talaga akala sasabihin, lalagay na po ako sa tahimik. Anong tahimik? Umagat hapon ibubunga nga ang kanong kasama mo. Nung tahimik kang lalagyan mo, gulo, hinaharap mo niyan. Tapos bubunga nga ang ka pa rin ng biyenan mo, saka mga binayaw mo, mga hinipag mo. Kala nyo ba, ganun-ganun lang ang pag-aasawa? Kaya yung mga dalagat binata dyan, huwag kayong basta-basta mag-aasawa. Hoy, nagkakamali kayo, kala nyo ganun lang. Makikisama ka sa hindi mo ka mag-anak, tandaan mo hindi mo ka mag-anak yan. Hindi mo yung kadugo, hindi mo kalahi, hindi mo ka pareho ng gusto. Buti kung yung asawa mo na lang pakikisamahan mo, hindi naman pwedeng, kapatid ko kasi, ano pakialam mo, ikaw lang naman ang pinakasalan ko. Pwede ba yon? May kapatid yon. Kung siya mang kapatid noon, at may asawa lahat, siya mang bayaw mo, at hipag mo. May mga asawa yon, may bilas ka pa, siyam pa rin. Kung may anak na tiga-tigatlo yun, 27 lahat yung pakikisamahan mong pamangkin. Nako, kala mo yung mag-asawa, impyerno yan. Pagkawala sa paraan ng Diyos, impyernong malaki yan. Maraming nakaabang sa yung mga pagkakasalahan at mahirap na titiisin mo. Maipapanalangin mo kay Santa Maria. Tuloy natin. Ang kanya wikang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Bakit? Tuloy. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Kita nyo, yung mabait na babae, at tiwa-tiwala yun. Iwan mo siya, balikan mo, siya pa rin. Mag-abroad ka, 3 taong karon, siya pa rin. Hindi ka kakanta nung, napakasakit, Kuya Ed. Di ba may ganung kanta, no? Iniwan yata, 2 lang sila, 3 na siya nung bumalik. Biro mo, nasa Saudi ka, bubuhat ka ron ng hollow block, di 8. Talagang lawit ang dila mo sa hirap.
Pagkatapos yung asawa mo rito, merong kasiping sa kama, yung kama na yung binili mo, remittance mo, ang kasiping niya iba, yung pinagpaguran mo, pinakakain sa ibang lalaki, hindi mo mapagkatiwalaan. Sabi sa Biblia, yung mabait na asawa, babae, ang puso ng kanyang asawa, tumitiwala sa kanya. Wala kang alalahanin, tuturutoting ka, o kaya ay makikipaglampungan sa iba, o kaya dadayain ka, wala. Talaga naman may ganung babae, katiwa-tiwala. Talagang maraming mga babaeng natuto ng aral, nakita ko mula sa pagkabata ko nag-oobserba na ako ng sinasabi sa Biblia. Pag ang babae natuto ng aral, ay hindi ka mag-aalala na umalis ka man ng matagal na panahon, ipagpapalit ka sa iba. Totoo siyang magmahal. Sabi sa Biblia, ang puso ng asawa tumitiwala sa kanya. Tapos, At siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. tanyo, hindi kulang sa pakinabang. Lahat ng bagay sa kanya, pakikinabangan mo. Meron babae, kamang-kama lang, sabi ng lola ko Yung lola kong nasiran, lola ko si Lola Biana. Nako anak, sabi dun sa isang kapatid ko, wag mong pagpatuluyan yung babae na yan, kakapit bahay, kilala ko kaya. Bakit naman ikaw, lola? Hindi naman ikaw makikisama. Sige, ikaw din, kamang-kama lang yan. Nung maliit ako, iniisip ko, ba't kaya ako tawag ni lola dun sa babae, may kamang-kama lang? Tamad. Aba, nung bandang huli nga, hindi na pangasawa ng kuya ko yun kamang-kama nga. Abay, alas 9 na ng umaga, tirik ng araw, nasa kama pa rin. Yung lalaki nagluluto ng almusal. Siya parang senyora. Pag mag-aasawa ka't ganun, na walang pakinabang. Nasa Biblia, sa kanya'y di kukulangin ng pakinabang. Wala kang mahahanap na pakinabang na wala sa kanya. Bakit? Tuloy natin. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Tamo, ginagawan niya ng mabuti yung asawa niya at hindi kasamaan. Kailan? Pag may sweldo? Pag may sweldo? Meron babae, mabuti pakitungo sa'yo pag buo sweldo mo Di ba? Pupunasan ka pang pawis, dear. Buo sweldo, marami. Talaga itong dear ko ito, inahaplos-aplos. Pag wala ang sweldo, ba't kulo to? Paano magkakasya babayad laki aling pag wala na matitira dyan, napakawalang yaman sa mandilala. Dal-dal na yan. Mumurahin ka pa. Siguro ng babae ka, no? Yung babae sa Biblia, na babaeng galing sa Diyos, hindi siya kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang asawa. Kailan? Pag malaki sweldo, pakinggan nyo. Sa lahat, ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Ngayon, buong buhay niya, gagawan niya ng mabuti ang kanyang asawa. Matutupad yung sinasabi doon sa pag-ikinakasal, to love and to cherish, in sickness and in health, for richer, for better, for worse, for richer, and poorer, for poorer, until death do you part. Do you part. Do us part. Lahat ng araw ng buhay niya, may sweldo ka, wala kang sweldo. May trabaho ka, wala kang trabaho. Basta't kung asawa ka niya, mabait siya sa'yo. Gumagawa siya ng mabuti sa'yo sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ano pa? Tuloy. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino. Tinyo, anong klaseng babae ito? Humahanap siya ng balahibo ng tupa. At humahanap siya ng lino, marunong maghanap buhay. Alam niyo kasi nung araw, yung balahibo ng tupa, ginagawa hong pera yan as a medium of exchange. Nung panahon yon sa Israel, sa panahon ni Haring Solomon, yan tupa, binabalahibuhan yan Yung balahibo nun, ginagawang pera. Kaya itong babae ito, marunong maghanap buhay sa madalit sabi. At humahanap pa ng lino. Alam niyo yung lino? Isang napakamahal na tela nung araw yung lino. Kaya itong babae ito, kapaki-pakinabang marunong maghanap ng pera o ng kabuhayan. Ano pa? Tuloy. At gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Kita nyo, pinakamahalagang value sa tao yung may kusa Hindi inuutusan, hindi pinipilit, hindi ini-insinuate. May kusa. Pag ang tao may kusa, mayroong sense of responsibility. Correct. Yung kanyang sense of responsibility, yun ang nagbibigay sa kanya ng loob para siya magkusa sa
This is just my comparison sa mga upbringing ng mga magulang sa kanilang mga anak. I honestly believe na yung ating pinagmulan, yung ating training when we were young, it is a very big help pagdating ng panahon na maging adults na tayo. And para sa akin, iba yung upbringing ng mga nagmula sa business. Yung may mga business na family business, dahil yung kanilang mga anak ay nabibigyan ng training na gumising ng maaga, tumulong sa pagbantay sa kanilang business, tumulong sa pag-manage, tumulong sa pagkuha ng mga stocks. So in a way, nabigyan po ako ng ganung training when I was young, which is nakikita ko po sa differences sa ibang mga families. Pero hindi ko naman po nila lahat dahil ang training naman po talaga ng magandang training ng magulang ay depende pa rin po sa magulang. Ang sinasabi ko lang po, most of the time, merong pagkukusa kapag nabigyan ng tamang training sa business mindset. Ganun din, sa quote-unquote mga military din na upbringing, yung mga sundalo. It seems to be na yung kanilang mga anak ay highly disciplined din at saka merong perspective of following the hierarchy or following yung taong nasa posisyon. So please comment mga ka-youthie kung anong uri po ng upbringing ng pagpapalaki ang naipamulat po sa inyo nung kayo po ay bata. I think it will be interesting kung makapag-comment po kayo sa baba for further discussion. Kanyang mga gagawin. Ayun. Tapos, Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal. inyo, parang barko di komersyo. Para ikasyang sasakyang dagat ng kalakal. Nakakita na kayo ng barko di komersyo? Halimbawa, galing sa Mindanao, may dalang saging, ibababa sa port area sa Luzon. Pagdating sa Luzon, may dala naman kalakal, babalik na naman uli sa Mindanao. Pagdating doon, baba na naman uli, karga na naman uli kalakal, balik na naman uli. Ganun yon. Yung babae na yon, napakasipag, parang sasakyang dagat ng kalakal, hindi tumitigil yon sa paghahanap ng ikabubuhay. Tuloy. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa. Tenyo, ang sipag, gabi pa, bumabangon na. Ibig sabihin nun, madilim-dilim pa. Bumabangon siya samantalang gabi pa. Merong mga babae. Kailan bumangon? Malapit nang gumabi. Bumangon. Di ba? Oh. Ito, bumabangon siya samantalang gabi pa. Tanyo, ibig sabihin nito, mga alas 4, alas 5, maririnig mo na nagwawalis na sa bakuran nito. Kaya tuloy natin. At nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Maaga-aga pa, nagluluto na, sasangag na yan. Ako yan, nagpipirito na, nagtitimpla na ng tsokolate. Nung araw, yung tsokolate para mapasarap mo gagamit ka pa ng batirol. Wala naman Milo nung araw Di ba? Alam niyo yung tsokolate kayong batirol? Yung ginaganon. Di ba? Ginaganon, sineseg yung tsokolate nung para sumarap Tawag sa kampangan doon, tsokolate kayong batirol. Di ba? Yan, bangon siya maaga pa. Ipinaghahanda niya na ng pagkain ng kanyang sambahayan. Tuloy. At ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Binibigyan niya na ng mga toka-toka yung kanyang mga alila. Tamo, di ma, babaeng asensado ito, May alila May mga help, may mga maid. Tuloy. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Kita nyo, marunong pang magtanim itong babae ito. At hindi basta tanim. Titignan niya yung bukid kung pakikinabangan muna. Tapos sa kanya bibilin. Tanyo, di talagang maayos ang hanap buhay nitong babae ito. Masikhay sa pamumuhay. Tuloy pa. Okay, before we continue, very nice word. Oh my. He used the word masikhay. Masikhay means diligent. Diligent. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan. Tanyo, may bigkis siya. Alam mo yung bigkis niya, hindi sa suso. May babae, ang bigkis nasa suso. Basa. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Huwag kayo magagalit, Talagang gano'n na sa Biblia, patutot Babaguhin ko ba yon? That is the preferred language of the Bible and I have to use it. Sila ikay nagpatutot sa Ehipto. Tuloy. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. Nahigpit ang kanilang dibdib. May panghigpit sa dibdib Alam niyo tawag ngayon doon? Bra. Na-imbento yon ni Madam. Ang naka-imbento nun sa ating panahon, modern times, si Madam Brasier. Yun yung bra, short nung Brasier. Apelyido nung babaeng gumawa ng bra. Nung araw, mga babae, ang hinihigpitan yung kanilang
Kasi, Dibdib. nagpatutot de, siyempre, pag ang babae, ano na, yung laos na, di ba, no? Di ba yung pag babae laos na, O, di ba? Para mabili uli sila, itataas yun, tapos hihigpitan, lalagyan ng big kiss dito. Yun ang ulitin. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. At dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Ba't kasi Suryano, pati suso sinasabi? Nasa Biblia, anong gagawin ko? Palitan ko ba yun? Yun ang hirap sa ibang pastor, mga ipokrito. Nasa Biblia, nahigpit, nahipo yung kanilang suso. Sa Biblia nga, ang tawag pang iba, lamas eh. Lamas. Basahin. Yan lang ang pagkakaiba ko sa ibang pastor. Gusto ko, yung ginamit ng Diyos na salita, yun ang gagamitin ko. I do not have any intention to change the words of the Bible. Pakinggan nyo. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis, sa bao o inihiwalay, sa lamas o sa patutot, ay huwag siyang mag-aasawa. Alam nyo, bawal sa mga lingkod ng Diyos ng una mag-asawa sa lamas. Bawal yun sa Israel, mag-asawa sa lamas, o sa patutot, o sa bao, o sa hiniwalayan ng asawa. Kaya sa Biblia, may termino, lamas. Ganun na nangyari kay Ohola at saka kay Oholiba. Basahin mo nga. Ang kanilang pangalan, At ang mga pangalan nila ay Ohola ang matanda at Oholiba ang kapatid niya. ayun, si Ohola at saka si Oholiba, yung bunso. Ayun, ang binibigkisan yung dibdib nila para sila mabili. Itong mabuting babaeng pinag-uusapan natin, ang kanyang bewang ang binibigkisan niya ng kalakasan. Ibig sabihin, talagang pinatatatag niya ang kanyang pangangatawan dahil sa pagtatrabaho. Tuloy. At nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Biro mo, nagpapalakas ng bisig ang babaeng ito para lang makatulong sa hanap buhay. Tuloy. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Kita nyo? Hindi lugi kung magnegosyo ito. Namamalas niya ang kalakal niya, nakikinabang. Tayo nyo, kung ikaw ang asawa nito, nakasungkong ka ng lingap o hindi? Kahit di ka na magtrabaho, okay na eh. Sa sipag ng asawa mo eh. Pero wag ka namang aabuso. Teka muna, hindi pa tayo tapos. Sinasabi ko lang na pagka ganito ang asawang nasumpungan mo, kahit wala kang trabaho, hindi ka magugutom eh. Minamasdan niya ang bukid, binibili, nagtatanim siya ng ubasan, pinalalakas niya ang kanyang bisig, namamasdan niya ang kalakal niya, nakikinabang, talagang tumutubo. Tuloy pa. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Butan nyo, gabi na, hindi pa patay ang ilaw niya. Bakit? Siguro nanunulsi pa yun. Yung ibang babae, kadidilim-dilim lang, tulog na tayo. Ayun, meron ganun babae. Kaya makita mo anak 3 buwan pa lang yung pasusuhin 2 buwan na naman yun tiyan paano patay ang ilaw sa gabi? Ang kanya ikang ilaw, hindi na mamatay sa gabi. Talagang kung meron pa siya, dapat gawin. Makikita mo bang nakatambak yung pinggan sa lababo? No. Bago matulog ito, hugasan yung kinainang pinggan. Kasi alam niyo yung pinggan, pagka iniwan nyo sa lababo, nag-a-attract yan ng ipis, nag-a-attract yan ng mga sakit, ng microbe, saka mo itinaob. Ganun ang babaeng masipag Kung may susulsihan, sa gabi niya sinusulsihan yon. Meron pa rin siyang ginagawa sa gabi. Tuloy. Kaniyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid, at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Kita mo, marunong pa maghabi. May mga extracurricular activities pa siya. Marunong siyang magsulid at maghabi. Tuloy. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Maawain pa ito. Marunong tumulong sa dukha. Tuloy. Oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Marunong sumagip sa pangangailangan ng iba. Tuloy. Hindi niya ikinatatakot ang kanyang sambahayan sa niebe. Tamo, kahit magkanyebe. Alam niyo ba yung niebe, yung yelo? Yung yelo? Sa Israel kasi nung araw, pagka dumating na yung panahong tagyelo, wala ka nang hanap buhay, nasa bahay ka na lang. Hindi siya natatakot dahil marami siya stock na pagkain Kahit may niebe na, hindi siya natatakot. Tuloy. Sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakapanamit ng mapulang-mapula. Tama, mapulang-mapula ang damit. Ibig sabihin, masagana sila. Hindi siya natatakot kahit may yelo na. Tuloy.
Gumagawa siya sa ganang kanya ng mga unang may burda. Kita mo, pati unan may burda. Eh, yung mga ibang babae, may burda nga. Ang unan. Yung mga tulo ng laway, yun ang burda. Luzon, Visayas at Mindanao, may mga mapa yun. Andun ang Panay, Palawan. Ako, katakot-takot na burda yun. This is really, one of the great qualities of a good public speaker, mga ka-U3. And we have observed that for the longest time. Dahil, syempre po, marami-rami na rin po tayong nagawa mga Brother Eli video na reactions. No? Yung sense of humor po talaga ni Brother Eli, lagi po talagang nandyan. And of course, sometimes it would get you in trouble because when you're too honest with the words, sometimes some words may sound offensive. No? Yun ang hindi nagustuhan ng iba. Pero katulad nga ng nasabi ni Brother Eli, I'm just being honest with what is written on the Bible. Nung sinabing patutot, I will say it as a patutot. Ano ba yung patutot? Ayun yung mga prostitute. Yun ba? So mga ka-U3, we have to learn from Brother Eli's speaking style that you really have to get the attention of your viewers kapag kayo po ay nagbibigay po ng mga speech, kapag kayo po ay isang preacher, no? Katulad po niya. Eh, ito ang unan nito, may burda eh. Ha? Embroidered pillow. Ha? Makikita nyo, mababanaan nyo, pati kanyang kasangkapan sa bahay, maayos. Maayos. For the little luxury. Why? Eh, embroidery, luxury na yan eh. Ang unang ko, walang embroidery eh. Ako, yung unang ko, yung supot ng... Yung supot ng anong punte. Yung supot ng manok, yung feeds nung araw, yun ang unang ko. Eh, ang una niya, may burda pa eh. Tuloy. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino. Kita nyo, makikilala mo, maginhawa buhay. Pati damit niya, kayong lino eh. First class na tela eh. Tuloy. At ng kayong kulay ube. O, bakit nakakagawa siya ng gano'n? Kasi nga, masipag siya eh. Nakapagdadamit siya ng maayos. Tuloy. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan. Nako, kilalang kilala yung asawa. Alam mo ba, kasi Juan, nako, napakaswerteng lalaki niya. Napakabait ng asawa. Napakasipag. Hindi madaldal. Gumagawa araw-gabi. Pag-uusapan ka kilala ka sa bayan. Napakaswerte niyan si Juan. Eh, meron may asawa, pinag-uusapan. Ako, si Juan kawawa. Bakit? Naku, ikaturotot na hindi tumutunog. Ayun, yun ang usapan sa'yo. Pero, pag-uusapan ka nito, talagang maayos na usapan. Kilala ka sa bayan eh. Tuloy. Pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Oh. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili. Boto mo, marunong pang mag-buy and sell, ano? Tuloy. At nagbibigay ng mga pamigki sa mga mangangalakal. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot. O, tenyo, ang kanyang suot, kalakasan. Talagang masipag ito eh. Tuloy. At kanyang tinatawanan ang panahong darating. O, kita nyo? Hindi siya nag-aalala kukulot na noon kaya isasahin ko bukas. Hindi, tinatawanan niya pa noong darating. Masipag siya sa kabuhayan, kaya nakahanda siya eh. Tuloy. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. Kita nyo, madaldal ba o hindi? Kung magbuka ng bibig, may karunungan. At ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. ang kanyang dila, may kautusan ng kagandahang loob. Tuloy. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Kita nyo na, pati yung lakad ng anak niya, tinitingnan, walang napapabayaan ng babaeng ito. Oh. Sipin nyo, ganito asawa mo, maniwala ka sa Diyos yan. Yung asawa niya. Tinitignan niyang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan. Asawa niya, minamasdan niya lakad. Alila niya, minamasdan niya lakad. Mga anak niya, mga pamangkin niya, mga lahat ng katulong niya sa buhay, minamasdan niya lakad. Tuloy. At hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Kita nyo, hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Ha? Hindi siya po pwede yung kakani-kanino nakikikain, no? Ha? Kani-kanino umaasa, no? Tuloy. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Sabi ng mga anak niya, ang palad mo, nanay. You are blessed. Ay, biro mo, meron kang ganung mga katangian sa buhay. Blessed ka talaga. Tuloy. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Higit sa ibang babae ito. O ngayon, maganda ba to? Tuloy. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon, Ayun. Hindi maganda eh.
It doesn't necessarily follow na she's a beautiful wife. No. Ang lingap, magdaraya, sabi sa Biblia. Talaga naman magdaraya yung lingap eh. Minsan nga namamalikmatak eh. Ang kagandahan ay walang kabuluhan. Yan panlabas na anyo. Nakwenta yan. Maganda nga asawa mo. Marami ka naman kasosyo. Ay, ano gagawin mo? Kung ibig mo, ikaw ay lumigaya, humanap ka ng pangit. Sabi. Bigyan mo ang tunay. Diba? Hindi naman na ibig sabihin, pangit nga hanapin mo. Hindi pamantayan ng asawang mabuti yung kagandahan. Eh, maswerte ka kung ganito na asawa, maganda pa. Ba't talaga naman isasali mo pa sa lahat ng contest ay mananalo? Okay na okay, biro mo, ganda na ng asawa mo, bait pa, sa Diyos pa. Parang ka nakasumpong ng ano nun, ng mina ng katakot-takot na platinum, ano? Ang biro mo, maganda na, mabait pa, masipag pa. Ang lingap ay magdaraya, ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Kita nyo. Yun ang kapuri-purin babae. Ganon ba ang asawa nyo? Kung ganon, yun ho'y babaeng bigay ng Diyos. Sino ho sa inyo merong ganong asawa? Huwag nyo na itaas ang kamay baka magkahiyaan tayo ngayon, kung ang sagot nyo, hindi ganon ang asawa nyo, baka yung kabaligtaran nun, yun ang asawa nyo, i-repair natin. Pag-aaralan natin ang paraan, kung hindi ganon ang asawa mo, paano siya magiging ganon? Pwede ho, ayon sa Diyos. Okay, before we continue mga ka-youth, just on the concept of repair, this is one of the best qualities of religion in general, na kung saan, kung meron tayong mga pagkukulang, kung sa ating palagay, based on a particular standard, what we have is not enough, there is religion to help out. Babaguhin, i-change yung mind mo, i-change yung perspective mo, sa maraming pagkakataon na babago, na-i-improve, gumaganda ang ating perspective sa buhay, at na-develop natin ang ating sarili kapag tayo ay nag-undergo ng pagbabago na mula sa mga relihiyon. Because God is all powerful to change a person and to change his or her lifestyle. Mapabubuti po ng Diyos yan. Hindi pwedeng hindi mapabuti ng Diyos. Idalin niyo po ang inyong mga asawa sa susunod na linggo. Pag-aralan tuloy natin kung paano dapat magsama yung mag-asawa, no? Kung paano dapat magbigayan, tapos kung paano magpapalaki ng anak. Ayan, sunod-sunod na po yan. Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode po sa ngayon. Ay nako, as always, lagi po itong sinasabi, kung ito man ay 3-hour video, 2-hour video po na reaction, ito, more than 1 hour if I'm not mistaken. Laging bitin! Ayan. But anyway, mga ka-youth, maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Ito nga po yung part 1, Actually, ang file name po nito, ang dating Daan Munoz. So I'm guessing na sa Munoz po siguro nangyari itong Bible study po na ito. And this is of course an old video. I'm guessing maybe early 2000s or late 1990s po siguro. Yan pong hula ko po dito. But anyway, katulad po na nasabi na po natin mga ka-youth, this was just the first part. So yung part 2, part 3 tapos na po tayo. So ito na meron na ding part 1. So ilalagay ko po at the end of this video yung atin pong playlist na kung saan naka-right order na po from part 1, part 2 at saka part 3. In general, of course, this is an expansion of what we have learned in part 2 and part 3. Ang paghahanap ng tamang babae, ang paghahanap ng tamang asawa at paano mo malalaman base sa standard ng Biblia, ano yung tama, ano yung babae na sa Diyos. So napakagandang mga perspectives and insight na nabigay ni Brother Eli. Especially on the last part, nagustuhan ko ano yung uri ng babae, yung hindi nagpapatay ng ilaw sa gabi, yung mayroong bigkis sa kanyang balakang, yung nagtatanim, yung mayroong ubasan. Isang madiskateng babae. Napakaganda yung mga qualities na ito. Of course, the reality is, not all women have these. Kaya sinasabi din ni Brother Eli, so kung ang inyong asawa ay hindi nakamit ng mga standards na ito ayon sa Bible, there's still a chance for repair. Yun pong ating lesson sa part 1. So mga ka-youth, ano pong masasabi niyo sa episode na ito? Ang inyo bang kinakasama, kung kayo ay bana, kung kayo ay husband, ang inyo bang asawa ay nakaka-meet ba ng standard na ito o hindi? At para po sa iba na makakasabi na ang kanilang mga asawa po ay nakamit ng standard na ito, ano pong masasabi ninyo? How was the process? Kumusta ang proseso ng pagbabago? Mahirap ba? Madali ba? Natanggap ba ng inyong asawa na kinakailangan niyang magbago at improve ang kanyang sarili? So comment down below mga ka-youth, ano pong masasabi niyo rito? And I'm very grateful po sa inyo po mga participation. Lahat po ng mga mensahe po ninyo na tinatype ay amin po talaga yung binabasa. And as always, if you like these kinds of videos mga ka-youth, you know what to do. Please click subscribe here. Ayan, may button dyan. Also, you can watch this video here. You can also watch that video. And sa totoo
totoo lamang po mga ka-U3, we're always grateful. Ang dami pong nagsasubscribe. Kaya kapag nag-click po kayo ng thumbs up, parang sinasabi niyo po sa YouTube, o YouTube, i-recommenda mo pa itong video na ito sa marami pang mga viewers. And as always mga ka-U3, I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.